Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video, I'd like to share my first international flight going to Vietnam, Ho Chi Minh City. Andito nga kami sa NAIA Terminal 3. Ang una naming ginawa is kailangang bayaran po yung tax po, at ang napili naming eroplano ay Cebu Pacific. So after nga naming mabayaran yung tax, that nag-video ko kasama si Zyla, kami ay nag-check-in na po para makuha na namin yung ticket po namin. After nga po namin makuha yung aming ticket, ay kailangan na po namin dumiretso sa immigration. Kasi nakita po namin o nasulyapan na namin ng haba-haba po pala ng pila dito. It took actually 45 minutes bago po ako makarating sa tulo at bago po ito matatakan sa immigration. So ngayon guys, kailangan mong i-double check po ang iyong ticket. And yun na nga, at this is boarding time na po namin to Saigon. At itong aking mga magagandang kasama at ayun na yung aming eroplanong sasakyan. So ngayon pa lamang guys, ay ready na to take off ang aming eroplano going to Saigon. So guys, ito ay pinakamasayang experience sa buong buhay ko kasi this is my first international flight na isang dream lang dati. At ngayon guys ay natupad na. So sa pag-iisip namin, kailangan namin mag-snacks kasi nagutom kami. I have piatos, banana bread, and sito na lemon po. And yeah, katabi ko ang aking sister. So eating lang kami. And of course, ang sarap ng food. Finally guys, sa touchdown na. So Ho Chi Minh City. Ito yung kanilang airport. Malinis, ayan may mga halahalaman. Unti na lang tao kasi madaling araw na nung dumating kami dito. So, nag-take lang ako ng short film at yun na nga wala pa rin palang katapusang pila dito para matatakan na yung passport. And after dito guys, kailangan namin papalitan yung mga dolyar. Ito dong para may magamit po kami. Nag-grab na lang pala kami guys patungo dito sa aming hotel, Saigon by Night. Dito kami mag-stay ng ilang araw po. So dito guys, itutur ko kayo kung ano itsura para if ever dito rin po kayo mag-book is makikita niyo na ano yung itsura sa loob. By the way guys, ang nag-book dito is yung friend ng ate ko sa Klook lamang po. At makikita niyo doon kung magkano po per night. So ito pala yung room namin ng kasamang sister ko, yung brother-in-law and Zyla. Ayan, dalawang bed po siya. Meron lang siyang partition sa gitna. Ayan. Tapos dyan na po yung view niya. Wala masyado kasi nasa likod po. And guys, ganito ngayong itsura. Airbnb type na rin siya dito sa Vietnam. And as you can see, parang Pilipinas lang din. Merong mga inumin dito. Pero syempre, naging careful na ako this time kasi dati, naalala ko na uminom ako, akala ko lahat ito libre. Yun pala, may bayad. O, diba? So, lesson learned hanggang video na lamang kasi mukhang mamahalin dito. After nga niyan guys, sinabos ko muna dahil ito ang aming day 1. Kasi syempre, dumating kami dito madaling araw na. Kung mapapansin ninyo guys, dilagay ko yung jacket ko doon para makatulog ako kasi namamahay ang aking katawan. Ayan, so now preparation para ako ay magbantay kay Bibi Zyla. Ayan guys, binilhan din ako ng Vietnamese food, mga cup noodles, pero meron din kaming dalang Filipino food, diba? So after that, tonight is our first day gala or first gala. And napunta kami sa SC Vivo City. So dito guys, para siyang uptown mall, mga premium store. So ang una naming pupuntahan is McDonald's. Ayan, dahil nagutom ang aking mga kasama, McDo na lang ang pinili. At dito pa lang gumastos na kami ng 69,000 dong. And yun na, bahala na kayo paano yung conversion niyan sa Philippine peso. Ayan guys, dahil nga kulang din yung pera kanina, and yun, nagkakayaan na at kaya masarap na po yung pagkain namin ngayon. So dito kami sa Pho Vietnam. As you can see guys, para kaming mga kambing dahil sa mga gulay na binigay sa amin. And yeah, ang napili ko dito guys, ito yung kanilang bestseller which is the number 5 yung akin. Kasi sa sister ko number 1. But they have the same look. Ayan, ikaw na bahala kasi maglagay at the same time para ka nang nagluluto. Then kasi yung binigay sa akin may inclusion na raw meat,
Kaya, pero no worries guys kasi naluto naman siya agad-agad. Ayan. And ito nga pala ang aking first meal of the day. So, today is day 2. Nag-KFC kami. Alam niyo bang bongga dito, super healthy ang mga food. Kasi kung mapapansin ninyo, meron silang salad. At itong food ko guys is teriyaki chicken. And yang sarap niya guys kasi spicy at the same time. Meron siyang lettuce. Ayan, di ba? Super healthy talaga mga food dito sa Vietnam. So, ngayon ini-enjoy ko muna. And pero kaming first target is eto nga mag-grab kami. So yung conversion ng pera dito guys is dong yung ginagamit sa Grab. And yeah, automatic na yon guys. Ang unang gagawin po kasi namin, since kulang nga yung pera namin kahapon, is kailangan namin magpapalit dito guys ng pera para naman mas ma-enjoy po namin yung kung magsha-shopping man at kung kakain sa labas, which is may pera po kaming panggastos. So, nasa District 7 po pala kami and yung pagpalitan po ng pera is nasa District 1. So, ito ay nasa Saigon Square po. Ayan. Ayan, dito nga po tayo magpapalit ng pera. Dapat po ay dollar po yung papapalit natin. So, yung conversion dito guys, sa unang or sa D2 po namin, ang katumbas ng $100 dito sa dong is 2,498,000 dong. Ayan. So, kailangan nating bilangan kasi nagpapalit lang kami dito ng $200 sa akin yung $100 and then $100 kay kuya. Ayan, diba? So, dito pa lang guys, ang saya-saya na kasi mahawakan mo na 1,000,000 or 2,000,000. Yun nga na hindi nga lang Philippine peso. Diba? So, dito kami sa Saigon Square. Itong Saigon Square guys, para siyang Green Hills, sabi ng aking sister. Kasi, yun nga, mga bilihan, yun nga, tiyangge-tiyangge. And katapat niyan is Saigon Centers. Since nagutom na kami kakaikot guys at sabi ko nga nakapagpalit na kami ng pera, ay kakain muna kami dito sa Bay Food Court. Ang aming napiling kakainan guys, sa dami ng inikutan namin, ay kailangan mo na bumili dito ng inumin. Ayan, yung napili ko guys is smoothie, which is the avocado, favorite, which is 50,000 dong. And then followed by the dried mango. Ang pinili po namin is yung spicy dried mango. Yung unang tikim pa lang namin guys, ang sarap. So ito ay 48,000 dong. Ayan, kinakamusta ko yung sister ko dyan and sarap na sarap nga siya. Pares kaming nasarapan guys. And now, ito na nga. Kailangan na namin kumain. And dito tayo sa Kom Tam Mok or the Saigon Broken Rice. Kung to see is to believe guys, kung ano yung nakikita nyo doon, ba? Bongga. Actually, ito ay may kaparehas siyang kainan sa mga malls, which is the Pho Wa. Ayan. So, yun ay Thai food kasi. Kaya, may pagkakaparehas po yung food nila. So, dito pala kami sa Tashikamaya Mall po. Ayan. Alam niyo rin ba guys na dito sa Vietnam, 7 to 80% ang mga transportation or mga sasakyan is mga motor. Kasi mas convenient sa kanila pag lalo na sa mga biyahe-biyahe. Kaya kung mapapansin niyo sa video na to, ang daming motorcycle po talaga na gumagamit or nagmumotor. Now, ito namang outfit ko sa gabi. Ayan, kasi kami ay gagala ulit. So, ayan, my dress is actually sa Shein. So, nandito kami sa Kombenta. Ay, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. But ito yung pinaka-market po nila dito na kung saan. Pasin nyo guys, ito yung aking nagustuhan kasi meron silang tree and then may mga angpao silang napaka-elegant and cute lang tingnan. Yan, ito nga, bilihan ng mga pasalubong. So, sobrang gabi na chinek lang namin, then hindi pa kami bumili dyan ng pasalubong. At least na-explore namin, nandito pala ang bilihan ng pasalubong. Ayan, kung mapapansin ninyo, may mga alay yan, or offering. So, yan guys, and now, ang aming next na destination is
kakain muna after the long lakad. So dito sa MOA or Moam Barbecue Korean Restaurant. Ayan. So guys, ito yung kanilang samgyupsalan naman dito. So sobrang daming side dish. Kasi yung napili namin, good for 2 to 3 person, worth 750,000 dong, if I'm not mistaken. So dito guys, sila na nagluto kasi meron, si Zyla nga po ay tulog po. Kaya they decided na lutuin na lang dito sa other side. Since ang dami nga nakita niyong pagkain, kailangan po bumili ng kape para may inubos naman. So, bumili na lang ako ng Nescafe. Ayan o, buy two, take one. 16,000 dong. Ayan. And the next day, guys, ayan, another or last day po namin dito. Kasi, that's our day 3. Kasi mamayang gabi is uwi na namin sa Pilipinas. So, yung trip naman namin dito guys is magsi-city sightseeing po kami. So, ito guys, pupunta kaming opera kung saan kami ikukuha ng ticket para po makasakay po kami doon sa bus. Ayan, yung may second floor. Ayan, so ito naman guys is bumili lang din ang aking sister ng ticket sa Clue. Ang dami kasing mga promos doon. And ngayon na nga nagulat siya dahil ang kanyang nabili is 24 hours. Hindi naman namin makukonsume yun. But again, experience experience for the experience. So ito na nga guys, I'm so excited kasi halatang or mafe-feel namin na para kaming turista dito. Yan na yung sasakyan namin. Ayan o, ang ganda. So after nga makuha yung ticket guys, binigyan pala kami ng 120,000 dong para sa Independence Palace. Therefore now, ang ating trip is of course, mas malibot ang Ho Chi Minh City. Ayan. So, pagbigay po ng aming ticket, pagpasok namin, kailangan namin pumunta sa taas. And I decided na doon ako sa labas para feeling turista lang ang peg ko. Diba? So, ayan guys, nakaka-amaze lang kasi sana sa Pilipinas meron ding ganito. Pero yun nga lang, sana lang talaga. Ang saya-saya lang kasi. Ayan, o diba? May Louis Vuitton ba doon? Sa gilid. Tapos yan yung opera. So, inilibot kasi tayo dito. At least dito guys, makakatipid ka. Kasi pag rinaw mo, mas mapapamahal ka. Kaya again guys, lahat ng tickets, lahat ng mga tourist spot na gusto yung puntahan, you can check sa Klook app na makakuha ng discounted price po doon. So, nandito lahat kasi yung mga stop points natin na pupuntahan. Ayan, meron dito na makikita yung, yan yung opera. Ilinibot tayo dito, guys. Alam niyo ba, guys, na tiniis ko yung init po dito na area kasi tirik na tirik po yung araw. Mga alauna ng hapon na dito. Yan, sinama ko pa si Zyla kasi nag-iingay sa loob. Kaya yun, 'di ba? Hi Vietnam. So, ang saya-saya lang guys. Kasi feeling turista kasi yung mga nasa labas din is mga foreigner. Kaya yun guys. Ito naman guys ang isa sa pinaka mataas or tallest tower dito. Pero hindi ko na matandaan kung anong pangalan nun. And isa sana yun sa pupuntahan namin. However, hindi na kasi kakayanin ng oras. Maski nga yung cruise sana for dinner, hindi na rin namin mapupuntahan kasi nga nagulat kami last day na po pala namin. So, ayun, we are trying to enjoy yung aming city sightseeing. Ayan, di ba? Ang init-init na tiniis ko lang. Pero hindi ako nakatiis. Kaya pumasok na ako at kailangan ko ng malamigan. O, di ba? Sinarado na rin kasi. So, bali guys, ang isa sa na-enjoy ko naman is yung kanilang remnant, yung, ayan, War Remnants Museum. So, dito guys, meron ng bayad na ticket. So, ang ticket fee kasi dito is 40,000 dong per head sa mga adult. Pero kapag baby, wala naman pong bayad. So, dito guys, may enjoy mo lang siguro yung
ito dito sa area na 'to kapag mahilig ka sa history, kapag hindi ka siguro masyado makaka-relate like me. Kasi hindi ako nakaka-relate pero ang ganda lang din kasi talaga. So, yung ibang video guys is ipo-post ko na lang for the day 2 sa mga food vlog and of course sa Warramnamt Museum. So guys, eto na nga since last day namin dito namili na kami ng mga pasalubong dito sa area na 'to and umabot kami ng 1,900,000 dong. Ayan, 'di ba? May hawak akong 2,000,000 kaya susuklian na lang niya ako ng 10. So last guys, dito naman kami sa last na kakainan po namin. Napili ko dito is yung seafood nila. Akala ko guys, may laman na siyang seafood. Yun pala, para siyang chow fan sa Chowking. Yan. Wala, chow fan. Something like that. Masarap siya guys. Kaya, yun nga lang. Nawa naman ang kuya namin or asawa ng ate ko. Kaya bumili na kami ng chicken. Ayan, for additional. And ito na nga guys, last na talaga. Hindi pa nagsi-sink in sa'kin na uuwi na agad kasi ang dami-dami pang tourist spot na kailangang puntahan. Pero mukhang kailangan niyang balikan para mapuntahan yung mga places na yon. Since again, ito ay business trip ng ate ko. So yun guys, thank you so much Vietnam sa experience. What I really love about it is yung pera aside do'n kasi wala silang coins. More on yung papel, ayan. Para ka kasing naglalaro lang. Tapos, hindi sila gano'n ka-fluent din sa English. Kahit barok-barok ang English mo, hindi ka nila pagtatawanan. As long as na you can communicate using yun nga, or nakakapag-English ka kahit papaano or nagkakaintindihan kayo, yun ay ang mahalaga. So, hope to see you again, Saigon, Ho Chi Minh City. And thank you so much for the experience. Have a good day, everybody. If you have any question, just put your comment down below. Thank you and goodbye.